Pero mga kapamilya, narito po ang mga ang mga finalists para po sa parangal na ito. Panoorin po natin. ...1979 nang dumating si Marie Bernabe Nihei o Mayang sa Japan. Siya'y nagsisilbing inspirasyon sa mga kababayan bilang isang matagumpay na Pinay sa ibayong dagat. May hawak po akong itinatag na organisasyon ang Japan Association of Noble Ejanos. 8 years ago, gayon din po ang Teatro Canto at Pinoy Golfers Association. Sa kabila ng kanyang narating, nakatatak pa rin ang pagpapakumbaba at kabayanihan sa mga proyekto nila Mayang. Ang mga ginagawa po ng mga Japan Association of Noble Ejanos dito ay pa-concert kami, nagpapatrip kami upang kami makatulong po sa blood donation program sa Nueva Ecija. Gayon din po sa mga public school, makapagpadala kami ng computers. Itaas natin ang image ng mga Pilipino dito. Sino ba nagpapadala ng remittance sa Pilipinas? Sino tumutulong para umangat ang bansa natin? Kaming mga OFWs, di ba? So, sino tutulong na itaas ang image ng mga Pilipino? Kami rin na narito. Isang guro, si Nestor Puno ay isa sa mga nagtatag ng Filipino Migrant Center sa Osaka para matulungan ang mga kababayang may problema sa Japan. Kasalukuyang presidente din siya ng Philippine Society in Japan na nagpo-promote ng kulturang Pilipino. Ang ELCC ay Ecumenical Learning Center for Children. Ito yung aking pinakatrabaho bilang misyonaryo sa Anglican Church. Itinayo para sa mga anak ng mga Pilipino na hindi pinapahintulutang pumasok sa mga karaniwang paaralan dito sa Japan. Dahil sa ang kapayuan ng kanilang mga magulang ay walang visa, hindi natin alam kung kailan sila mapapauwi sa Pilipinas. Nag-aalaga, nagtuturo, naghahatid, nagsusundo. Voluntaryo ang serbisyong nilalaan ni Nestor dito sa munting paaralan. Dapat pahalagahan din natin siyempre yung kakayahan at abilidad ng mga bata. At the same time, magkaroon ng daan ng pag-unlad ng ating bansa. Mag-isang pinalaki ni Teresita Hosaka ang kanyang mentally challenged na anak nang iwan siya ng asawa niyang Japanese. Isang caregiver, kabilaan ang pag-aalaga niya sa kanyang mga pasyente at nag-iisang dalaga. Kaya ako sumali doon sa Siokay, grupo ng may mga anak ting may kapansanan. May ibang eskwelahan na sinabihan sila na papasukin mo na lang sa ganitong school para sa mga special children, ganon. Mula sa Siokay, kasama ng iba pang mga magulang, binuo nila ang grupong Normalization, isang anti-discrimination association sa Osaka para maipasok ang mga anak sa mga normal na eskwela. Kaya po namin tinatag yun, mawala man kami sa mundong ito, yung anak namin ay meron na silang safe na mapag-iiwanan. Bahagi na ng pagkatao ni Alison Upaon ang pagpamahagi sa kapwa ng musika. Sa pamamagitan ng mga Pilipinong instrumento at kasuotan, binuo niya ang grupong Lahing Kayumanggi para ipalaganap ang kulturang Pinoy sa Japan. Sa mga ganun siguro, mas nakikita ko yung aangat yung image ng Pilipino. Role natin to, pakapilala natin to. Sa kanilang mga orihinal na kanta at titik, binabalita nila ang kalagayan ng mga Pinoy na nakikipagsapal sa ibang bayan. Meron pa rin mga bata na hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil walang pambili ng notebook, ng ballpen, ng Crayola. Ano kaya kung yung pera na to, gagamitin natin pambili doon sa kanila? Gumawa tayo ng CD. Kasi pag may kita ang CD, nakakapatuloy ka ng makapagpadala tayo sa kanila. Pag samasamahin lang pala yung gusto natin, may magagawa tayong isang hakbang. At ang nagwagi bilang bayaning Pilipino sa Japan 2009 ay walang iba kundi si Ginoong Alison Upaon. At para ipakita ang kanyang husay sa Filipino ethnic music. At nandito po si Alison. Kasama po ang Lahing Kayumanggi. Nilikha tayo upang matuto umibig.
Maraming salamat sa lahing Kayumanggi at upang ihandog ang parangal ng bayaning Pilipino sa gawing Japan, muli po narito sina Father Nilo Tanalega at Miss Gina Lopez. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sa bahagi naman po ng lahing Kayumanggi na binubuo lamang po ito ng nagtatrabaho sa construction. At sa bahagi ko po ay nagtrabaho po ako sa food processing, yung taga-handa ng lunch. At yung dalawa pong kasamahan po naming babae ay isang single mother at ang isa naman po ay tagaluto ng pagkain ng kanyang mga bahay na hapon. Sa bahagi ko bilang leader ng lahing Kayumanggi, isang high school graduate lamang po ang aking nakayanan. Pero sa tingin ko, hindi pala hadlang ang pagiging high school graduate, hindi pala hadlang ang pagiging single mother, hindi hadlang ang pagiging construction worker, o kaya ang isang simpleng may bahay para makagawa tayo ng isang malaking tulong sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Domo arigatou gozaimasu. Sa inyo pong lahat, mga kapamilya, maraming salamat po. Domo arigatou gozaimasu.